Mga boss, alam nyo ba na target ng Meralco na mas lakihan pa yung tutubuin nito ngayong taon kumpara last year? O ibig sabihin yan mga boss, mas magiging garapal pa yung Meralco para pagkakitaan tayong mga manggagawa, mga middle income earners at tayong mga ordinaryong Pilipino. Sa kakatapos lang na annual stockholders meeting ng Meralco, proud na in-announce ni Manny Pangilinan na target ng Meralco na lagpasan yung tinubo nito last year. Magkano po ba yung kinita ng Meralco last year? Tumataginting lang naman na 50.6 billion pesos. At dahil sa tingin ni Manny Pangilinan at ng mga stockholders ng Meralco, kulang pa yan. Naliliitan pa sila dyan sa kinita o tinubo ng Meralco, target nila ngayong 2026 na lagpas 50.6 billion pesos ang dapat na tubuin ng Meralco. At alam nyo mga boss, talagang seryoso itong mga demonyong to na pigain tayong mga manggagawa, mga middle income earners at mga ordinaryong Pilipino para pagkakitaan nila. Alam nyo ba mga boss na sa first quarter lang ng 2026, ang reported net profit ng Meralco umabot na ng 11 billion pesos. Ibig sabihin yan mga boss, ang inahabol pa na tubo ng Meralco sa mga natitirang buwan ng 2026 at least 39 billion pesos pa. Kaya wag na tayo magtaka mga boss kung patuloy yung taas singil ng Meralco sa mga bill natin sa kuryente. Kasi bilyon-bilyon pa pala yung inahabol nila para tubuin ng kumpanya. Sa katunayan nga, ngayong buwan lang mga boss, yung taas singil na doon sa mga bill natin, on average, kung ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, may dagdag na 69 pesos doon sa bill sa kuryente. At ang ibig sabihin uli niyan, na sa mga susunod na buwan, mas lolobo pa yung mga bill natin sa kuryente. At ang gagamitin na excuse ng Meralco, mataas daw kasi yung generation cost at merong gulo doon sa Middle East. At dahil tayo ay umaaray na dahil sa taas ng singil ng Meralco sa mga bill natin, di siyempre nananawagan na yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na may dapat nang gawin ang gobyerno tungkol dito sa Meralco. Ang problema mga boss, yung presidente natin si PBBM nakikipagparty kay Manny Pangilinan at pinuri pa yung kanyang ambag daw sa buhay ng mga Pilipino. Sa katunayan nga niyan mga boss, nag-file rin tayo ng House Bill number 10015 o Makatarungang Singil sa Kuryente Act na layong pababain yung singil sa generation, transmission at distribution cost ng kuryente. Bahagi rin ng panukalang batas na yan, natanggalin na yung value-added tax sa kuryente. Kaso nga ang problema, hindi ito priority. Walang pakialam ang administrasyon sa mga ganitong klase ng panukalang batas. Kaya nananawagan ako sa inyo mga boss, alam nyo, hindi gagalaw. Walang gagawin yan si Pangulong Bongbong Marcos at yung gobyerno unless puwersahin natin sila para may gawin dito sa mga problema natin. Kaya ang gawin natin mga boss, sama-sama natin na itag si Pangulong Bongbong Marcos, pati na si Majority Leader Sandro Marcos para isalang na itong mga panukalang batas tungkol sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Laban lang tayo mga boss! Tara na, kamanggagawa.